Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo ay magbibigay lang po ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay po, no? Unahin natin yung nagbitiw. Mabuti pa ito, merong delikadesa. Mabuti pa ito, alam niya yung kanyang tungkulin. Kaya po siya ay nagbitaw. Si Representative Sandro Marcos ng 1st District ng Ilocos Norte at siya rin pong anak ng Pangulong Marcos ay nagbitiw po. Nagbitiw bilang chairman ng Committee on Rules diyan po sa House of Representatives. Kasi bilang isang majority House leader, concurrent, siya rin ang chairman ng Committee on Rules. Siguro, naisip niya, baka may sabihin po yung ibang tao na kung sakaling hindi niya ma-repair sa plenaryo yung impeachment complaint na isinumite ng dalawang grupo, dalawa po ang impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos, baka sasabihin hinaharang niya. Kasi tatay niya. Nagkakaroon na ng personalan na. So minabuti po ng butihing representante ng 1st District ng Ilocos na i-recuse. Meaning, wag niyang isali yung sarili niya dyan sa usapin ng impeachment tungkol, lalong-lalo na dyan sa Committee on Rules. Ayaw nyo pong maimpluwensyahan, no? Mamaya makikipagtalo lang siya, ididepensa niya ang tatay niya, which is parang violation po ng iyong constitutional mandate. Kung ano po ang ipinag-uutos ng Constitution tungkol sa impeachment at ganun din sa House Rules ng lower house, dapat masunod. Dapat wala yung partisan, walang nepotism. So, sa akin po, sa akin pong opinion, karispe-respeto po, kagalang-galang at isang magandang halimbawa yan sa isang batang Marcos na isang tabi niya yung sarili niya, hindi siya makisali sa usapin ng impeachment complaint sa tatay niya. Kung maaari, wag din siyang bumoto 'di ba? Kung yung ilalagay na po yan sa plenaryo o sa Committee on Rules kung saan man sila magbobotohan ng yes to impeachment, no to impeachment, dapat recuse totally para mag-abstain ba siya, no? Hindi siya sasabihan na bumoto ng no kasi tatay niya para walang bahid politika, walang masamang tinapay. So napakagandang ginawa yan ng ng anak ng Pangulo, sorry naman. So hindi po nagbitiw bilang representante ng 1st District ng Ilocos si Sandro Marcos, kundi nagbitiw po siya, nag-recuse. Sinantabi niya po, kung tama ba yung word na nagbitiw, pero sabi niya recusing myself. Tinatantabi ko yung sarili ko, hayaan ko yung iba ang humawak dito sa pagdidesisyon. So tatandaan ninyo, pag may nag-complain po, verified complaint, no, may nag-endorse na mambabatas, tatanggapin po yan ng Secretary General. And then the Secretary General will endorse it sa Speaker of the House. Within 10 days, dapat mag-decide ang Speaker and then ibabato sa Committee on Rules. Within 3 days, ang Committee on Rules ibabato po sa Committee on Justice. Sa Committee on Justice, they have 60 days to decide if the complaint has a form and substance. Kung merong form and substance, then they will decide, okay, let's have a vote. Parang ganon, kung for impeachment and not to impeachment. Pag yes to impeachment, majority, 1/3 yata yan. Pag pumasa po yan, ibabato po yan sa Senado at sinabi ni Tito Soto na hindi siya gagaya kay Chis Escudero na nabadidap. Pasensya naman po sa mga third gender dyan, hindi po natin kayo minamaliit. Yung bang naurong ang bayag, no? Walang paninindigan si Chis Escudero.
Sabi ni Soto, I will proceed forthwith. Kasi ayun po yung nasasaad sa Constitution. So, ganyan po yan. Let the due process, let the rules, let what the Constitution says, sundin natin. Huwag tayong gumaya sa mga Duterte na mga duwagin, sa mga Duterte na braso. Tingnan ninyo kung Duterte yan, ay nako, kung ano-anong paghaharang ang gagawin yan. Kaya nga po, yung isa dyan na kakampings o dilawan, mukhang pinapalakpakan po ang Batang Marcos, no? Sinasabi niya mabuti pa ito, may paninindigan, no? Hindi tulad ng mga Duterte. Kung sa Duterte mangyari yan, nako, alam nyo na mangyayari dyan. Papreskon, puro takbo kung saan-saan, baka tatakbo pa ng Supreme Court, di po ba? O now, punta naman tayo dito sa isang senador na kumukolekta lang ng sahod pero hindi pumapasok sa kanyang opisina. Napakaswerte mga kababayan. Ang tagal na nitong ghost senator. Ang tagal na nitong nagwo-work from anywhere, no? Mabuti pa siya, nagbabakasyon lang, ha? Hayahayang buhay, he can work anytime he wants, he can work any day he wants, no? Pwede siyang maglamyerda, pero sumasahod po siya ng daan-daang libo. Nagbukas na po ang plenaryo ng Senado kahapon, nagkaroon na po ng mga privilege speech ang mga senador at sila po binalangkas nila ang West Philippine Sea, lalong-lalo na yung mga pangbabalahura ng Chinese Embassy sa ating bansa, no? Nagkaroon pa nga sila ng resolution condemning the verbal tirades of the Chinese Embassy officials sa ating mga opisyal ng gobyerno. Pero si Bato po, paano pa yan nakaboto ng no sa resolusyon condemning the actions o the verbal ng China sa ating mga opisyal? Paano nakaboto? 'Di ba? Nasaan si Bato? Hindi pumapasok sa Senado. So meron palang satellite offices ang Senado? Ganun po ba? Napakagandang halimbawa po niyan, yung ginagawa ni Bato. Magandang halimbawa ng kaduwagan. Magandang halimbawa ng pagiging mapagmataas. Magandang halimbawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Senator Bato, magpakita ka ng katapangan. Huwag yung magsinasabi mong you are dignified. Anong dignity mo sa pagtatago? Nabanggit lang na meron kang parang drop lang ng warrant of arrest sa ICC, nagtago ka na. Wala ka pala no? Hanggang laway lang pala ang kaduwagan mo. Huwag mo nang gamitin yung soberenya, yung hindi sakop ng ICC, ganyan. Ibang-iba mga kababayan, nung wala pa yung warrant niya, tapang-tapang niya. O ngayon, pangalawang bukas na ng sesyon, wala ka pa rin. Sarap buhay mga kababayan. Antonio Trillanes, wag mo nang antayin pa yung July. Wala na po Buti sana kung may matindi kang karamdaman, maintindihan namin Imbalido ang katawan mo. Hindi po no? Nakakahiya po. Yung ibang mamamayan, maagang gumigising, ibibit ang traffic para lang makapasok ng on time sa trabaho nila. Ultimo, mga maintenance guy, kinakailangan nandun sila. Sila ang mauuna sa building para makapaglinis, no? Maayos ang mga restrooms. Ganyan po mga electrical, ganyan o whatever. At least kahit paano maaga silang makapasok on time. Si Bato, talagang wala. Absent. 'Di ba? Hindi naman pwedeng senador ka. Saan ka nagpapakasenador? Saan ang opisina mo? Nandun. Sa batasan. Saan si Bato? Nandun. Saan? Ayaw sabihin kung nasaan. Ghost senator, mga kababayan. Ang galing talaga. Hinahayaan lang ng Senado. Kaya dapat, Senator Trillanes, mag-file ka na ng complaint sa ethics. Ang problema natin, yung ethics committee pala, hindi pa fully functional.
Wala pang gaanong members, putragis na yan. Wala rin mangyayari. Dapat talaga, lusubin nyo na lang yung Senado eh. Ha? Alisin na lang ang Senado? Useless. Walang kwenta. Nakakahiya ang Senado. Pinagtatakpan ninyo ang kapwa nyo senador. Hinahayaan nyo lang siya na magganyan. It is a bad precedent. Nakakahiya. Yang liderato mo, Tito Soto, wala rin palang kwenta. Kasi hindi nyo makastigo itong si Bato. You cannot even compel him to go to work, to office buildings. Nakakahiya po sa ordinaryong mamamayan na pilit na gumigising ng maaga, ilang oras lang makakapiling ang pamilya dahil sa layo ng trabaho, walang sariling sasakyan, laging natatraffic, siksikan. Stress na nga sila sa biyahe, ma-stress pa sa trabaho. Pero si Bato, anong kinai-stress niya? Yun lang warrant niya, na ghost pa. Wala pa. Takot na. Duwag na duwag kung ano-ano ang alibay niya. 'Di ba? Nakakahiya po. Kaya pwede po ba, Senator Trillanes? Magwelga na lang kayo sa harap ng Senado. Kung pwede, buhatin nyo lahat ng senador, itapon nyo sa trash can. Mga walang silbi. Punyeta. Paano hindi ka mapapamura dyan? Napakasamang ehemplo ng senator na ito. Akala mo, ehemplo ng katapangan. Magpakisa sana kayo ng pagiging good example as a leader. Hindi po eh. Ibang example ang binibigay nyo sa mga kabataan. Kung may problema kayo, takbuhan ninyo. Ano yon? Diba? Ano ang sabi ni Belgica? Kay Ogie, ay Ogie, hindi daw Ogie. Ogie, kay Mama Ogie. Hayaan mo na ang mga tunay na lalaki ang mamuno sa pamalaan. Si Bato ba, lalaki? Anong klase ang sinasabi mong lalaki? Tulad ni Bato? Tulad ninyong mga Duterte minions? Hindi porket lalaki ka, lalaking lalaki ka na. Wala ngang paninindigan si Bato eh. Walang integridad, walang kredibilidad. Lalaki nga. Wala naman integridad. Walang kredibilidad. Walang professionalism. Ganun ba? Belgica? Gago. 'Di ba? Nakakahiya po. Nakakahiya itong mga Duterte minions. Ang tatapang nyo sa laway lang pala. Hanggang bunganga lang kayo. Pero pagdating na sa aksyon, sa inyong paninindigan, walang-wala kayo. Basura pala kayo. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.